Alam mo dati mayroon kaming jukebox sa aming tindahan. Ang gaganda ng mga music na naroon. Nakaka-relax, parang pampakalma talaga. Kaya lang may pagkakataon na ang isang plaka ay nagkakagasgas. So ang nangyayari sa music ay nai-stuck lang ito. Paulit-ulit yung parehong linya, walang pagbabago. At ang dating nakaka-relax, unti-unting nagiging tensionado na. Kasi hindi na music yung lumalabas, kundi ingay na at masakit na sa tenga. Kaibigan, naramdaman mo ba yon na ang isip mo ay parang na-stuck rin sa loop? Paulit-ulit ang iniisip mong problema, takot o mga kinakabahala. Lalo na pagdating ng 2:00 ng madaling araw habang hindi ka nakakatulog. Parang sirang plaka, di ba? Paulit-ulit ang iisang linya ng kaba at pangamba. Kaso, minsan ang problema, sinusubukan nating solusyonan ito sa sarili nating paraan. Katulad na lang nung ginagawa ko para ayusin yung sirang plaka. Inaalog ko yung jukebox, kinakatok o kinakalampag. Pero wala rin naman nangyayari. Ganon din tayo minsan. Ginagawa natin ang lahat, dinidistract ang sarili sa social media o sa trabaho o entertainment. Pero ano nangyayari? Babalik at babalik lang yung loop sa isip natin. Bakit? Kasi ang totoo, ang kailangan natin ay hindi entertainment para makalimot. Ang kailangan natin ay ang kamay ng Diyos na magpapalit ng bagong isipan sa atin. Alam mo ba, ang anxiety o pangamba ay hindi lang ito tungkol sa sitwasyon natin, kundi ito ay tungkol sa kondisyon ng puso natin. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Habang ipinagpapatuloy natin ang series na Heart Check, na pag-usapan natin sa mga nakaraang linggo ang iba't ibang kondisyon ng ating mga puso. At ngayong araw, ang specific na pag-uusapan natin ay ang the anxious heart o ang pusong puno ng pangamba. Alam mo ba na mahigit sa 40 million na tao sa Amerika ang may anxiety disorders? 18% ng population ito. Sa Pilipinas, more than 3 million. At sabi nila, mas tataas pa sa mga susunod na panahon. Sa Pilipinas, ang suicide rate ay 40 suicides sa isang buwan. 480 per year. At mahigit sa kalahati dito ay ang edad ay hindi lalagpas sa 30 years old. At wala itong exemption. Kahit matagumpay na negosyante ka pa, o ikaw ay simpleng nanay na naiiwan sa iyong mga anak, o ikaw ay estudyante na hihirapang ipasa ang iyong degree, o isang manggagawa na retired na sa trabaho, maging mayaman, mahirap, edukado, o hindi, walang exemption. Pati tayo na nagsasabing Kristiyano ako ay apektado pa din. Pero ito naman na napakagandang katotohanan na gusto ko sabihin sa iyo. Hindi iniwan ng Diyos sa mga anak niya pagdating sa laban na ito, sa anxiety. Hindi niya sinabi, bahala na kayo dyan. Sa halip, binigyan niya tayo ng malinaw na gabay kung paano haharapin ang pusong napupuno ng takot. Hindi kinokondena ng Diyos ang mga taong nag-aalala. Hindi niya sinabi, ang hina-hina mo naman, bakit ka ganyan? No, sa halip sinabi niya, halika anak, may mas magandang plano ako para sa iyo. Bibigyan kita ng kapayapaan na hindi maipapaliwanag. Kaya, kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito upang sa panahon na ikaw ay nangangamba, ikaw ay magkakaroon pa rin ng peace at joy na galing sa Diyos. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training.
Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon sa description. Okay, balik tayo sa topic. Ano ba ang ibig sabihin ng anxious heart o pusong puno ng pangamba? Ang anxious heart ay isang pusong nawawala sa tamang pagtingin sa kung sino ang Diyos at ano ang kaya niyang gawin. Ang puso na ito ay madalas mas nakatingin sa laki ng problema kaysa sa laki ng Diyos. At ang puso pilit na binubuhat ang isang burden na hindi naman talaga nakadisenyo para natin buhatin. Bakit? Kasi hindi natin kaya. Kaya ang resulta tuloy ay nawawala na lang tayo ng pag-asa sa buhay. Kaya ang pag-uusapan natin ay patungkol sa sinulat ni Pablo sa Filipos. Siya kasi ang isang tao na may authority at credibility na magbigay sa atin ng katuruan patungkol sa anxiety. Kasi nang sinulat ni Pablo ang mga salitang ito, hindi siya nasa komportableng lugar. Hindi siya nasa opisina o malambot na upuan, kundi nasa kulungan siya sa Rome. Araw-araw, literal na hindi niya alam kung siya ba ay mabubuhay pa o kung hahatulan na siya ng kamatayan. Pero sa gitna ng ganoong klasing kawalan ng katiyakan, sumulat siya upang magbigay ng kapayapaan at pag-asa sa mga tao na puno rin ng pangamba. Kagaya mo, kagaya ko, at kagaya nating lahat. Ang ibig sabihin, hindi siya basta nagbibigay lang ng advice, kundi ang ginagawa niya ay pagbabahagi ng kanyang sariling patotoo. Parang sinasabi niya sa atin, alam ko ang pakiramdam mo, napagdaanan ko na lahat ito, pero natagpuan ko ang paraan para magkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ni Pablo ay hindi lang galing sa libro, kundi galing mismo sa buhay na kanyang pinagdaanan. Totoo, nahirapan siya, pero naranasan din niya kung paano siya ibinangon ng Diyos mula sa pangamba. So, mula sa sinulat ni Pablo ay meron tayong 3 point kung paano tayo babangon mula sa pangamba. Una, pray about everything. Pangalawa, think on what is true. At pangatlo, practice what you know. So, una pag-usapan natin kung tayo ay nag-aalala, gawin natin ito. Pray about everything. Palitan mo ng panalangin ang iyong pag-aalala. Simple lang pakinggan, pero ang bigat ng impact nito. Para maintindihan ito ng lubos, basahin natin ang sinasabi ng Filipos 4:6. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang tindi ng statement na ito, hindi ba? Lalo na kung iniisip mo, paano ko pipigilan ang mag-alala? Parang ang hirap naman yan, Kuya Mike. Pero gusto ko ipakita sa iyo kung gaano ka-specific dito si Pablo. Alam mo ba na noong ginamit niya ang salitang mabalisa, ang ginamit niyang Greek word ay merinao. Alam nyo kung anong literal na ibig sabihin nun? Ito ay mapunit o mahati. Parang sinasabi ni Pablo, ang taong may pangamba ay parang nahahati ang isipan. Parang pinupunit ang puso't isip natin sa iba't ibang direksyon. Maaring hinihila ka ng alalahanin mo mula sa nangyari sa iyong nakaraan. O kaya takot ka sa kinabukasan. O stress ka sa mangyayari sa kasalukuyan. Kaya kapag ikaw ay punong-puno ng pangamba, parang hindi ka mapakali. Ang isip mo ay parang dahon na hinipan ng hangin at kumalat sa lahat ng direksyon. Walang focus, walang kapayapaan, at hindi ka makapag-isip ng maayos. Yan ang picture ng isang pusong puno ng pangamba. Kaya nga, alalahanin natin na ang sinabi ni Pablo sa Filipos 4:6, hindi suggestion lang sa atin. Hindi niya sinabi, kung trip nyo subukan nyo na huwag mag-alala. No, hindi rin niya sinabing, baka sakaling gumana, itry nyo, malay nyo. No, hindi. Sinabi niya ito bilang utos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. At ang mas nakakamangha pa, nilinaw ni Pablo kung gaano kalawak ito. Ang ginamit niyang salitang anumang bagay ay miden. Sa wikang Greek, ang ibig sabihin nito, wala ni isang bagay. Parang sinasabi ni Pablo,
Walang kahit ano sa buhay na ito ang dapat magdala sa atin ng matinding pangamba o pag-aalala. Grabe, no? Maaaring sinasabi mo, mukhang mahirap yan. Hindi mo naman alam ang sitwasyon ko. Hindi mo maiintindihan kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ko. May mga bagay talaga na sobrang laki, sobrang nakaka-overwhelm, at sobrang nakakatakot para hindi alalahanin. Alam mo, kaibigan, tama ka. Pero yan mismo ang punto ni Pablo dito. Ang natural nating reaksyon sa problema ay mag-alala. Pero ang solusyon na sinasabi naman ng Diyos, panalangin, prayer. Ang ibig sabihin, pag may problema ka, may pinag-aalala ka, ang gagawin mo, pray. Manalangin ka. Ibigan, pansinin nyo ang wisdom dito. Hindi sinasabi ni Pablo na hindi tayo kailanman makakaranas ng worry. Normal kasi ito na makakaramdam ka nito. Pero sa halip na manatili sa cycle ng pagkabalisa, sinasabi niyang dalhin natin ang lahat ng iyon sa Diyos. Kaibigan, anong unang reaksyon mo kapag may problema? Problema sa pamilya, trabaho, finances, o kalusugan. Tandaan mo ito. Kapag pinili natin ang panalangin, doon natin mararanasan ang kapayapaan. Ang prayer ay hindi simpleng lumapit lang sa Diyos para humingi. Hindi, mali. Ang prayer na sinasabi ay pagsuko. Kapag nagdadasal ka, sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi ko kaya ito mag-isa. Ikaw ang may hawak ng lahat. So, anong sinasabi ni Pablo sa atin? Palitan mo ang worry ng panalangin. Isurrender mo ang pinag-aalala mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Ito ang unang hakbang para ang pusong punong-puno ng pangamba ay mapalitan ng pusong punong-puno ng kapayapaan. Kaibigan, peace ang resulta ng prayer. Sabi sa susunod na talata, Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, matapos mo ibigay sa Diyos ang iyong alalahanin, ay ano daw ang kasunod? Ayon sa talata ay kapayapaan ng Diyos. So kung gusto mo pala ng kapayapaan, ay dapat alam mo na ang prayer ay hindi lang dapat takbuhan kapag hindi mo na kaya, kundi dapat ito ang una mong hakbang sa bawat problema. Alam mo kaibigan, kapag naintindihan mo ito, dito mo mararanasan kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang tanong ko sa iyo kaibigan, ano ba ang mga bagay na bumabagabag ng sobra sa isip mo ngayon? Handa ka bang talikuran ang mga alalahanin na ito at dalhin ito sa Diyos sa panalangin? Kapag ginawa mo ito, maghanda ka kasi si Lord ay handa ding magbigay sa iyo ng kapayapaang hindi mo lubos maiintindihan. And then, pansinin mo, balikan natin yung verse 6 sa talata na sinabi, sa lahat ng mga bagay o in every situation. Grabe, ang ibig sabihin ay walang sitwasyon na napakaliit para ipanalangin. At wala ring sitwasyon na sobrang laki na hindi mo pwedeng ipanalangin. Wala. Sabi ay sa lahat ng mga bagay o sitwasyon. Kung ang iniisip mo ay tungkol sa kalusugan mo, budget mo, anak mo, kasal mo, trabaho mo, o kinabukasan mo, ang sinasabi ni Pablo ay dalhin mo lahat yan sa Diyos. Walang exemption. Anumang nararamdaman mo, dapat mong ipanalangin. Kaibigan, ang prayer ay hindi simpleng, Lord, tulungan mo ako. Hindi ito mabilisan o pabigla-bigla. Ang sinasabi ni Pablo na panalangin ay malalim, maingat at may purpose na panalangin at pakikipag-usap sa ating Amang nasa langit. Ibig sabihin, ang panalangin natin ay dapat makita bilang tunay na pakikipagrelasyon sa Kanya. Hindi lang parang emergency hotline kapag may problema, kundi ang pananalangin natin ay malalim ng pakikipag-usap sa Diyos bilang ating totoong Ama sa langit. Kaibigan, ang ganitong klaseng pakikipag-usap sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang malalim na pakikipag-usap mo sa iyong Tatay sa langit ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na huwag mabalisa. Sabi ni D.A. Carson, the way to be anxious about nothing
is to be prayerful about everything. Si Hudson Taylor, isa sa mga dakilang misyonaryo na nagdala ng salita ng Diyos sa China. Alam mo ba, si Taylor ay halos magkasakit na sa sobrang anxiety dahil sa bigat ng responsibilidad na dala-dala niya. Iniisip niya kasi kung paano niya mahihikayat ang mga tao na sumama sa kanya sa isang mapanganib at mahirap na buhay bilang missionary sa China. At hindi lang yon, dala-dala niya din ang burden ng buhay ng ibang tao na nakasalalay sa magiging desisyon nila. Parang iniisip niya, paano kung may mapahamak dahil sa misyon na ito? Paano kung hindi ko sila maprotektahan? Ang resulta, hindi na siya makakain ng maayos, hindi makatulog, at para bang hindi na niya magampanan ang mga dapat niyang gawin. Halos kainin na siya ng pangamba. Parang hinihila siya pababa ng lahat ng kanyang iniisip. Kaibigan, nakaka-relate ka ba dito? Yung parang hindi mo na alam ang susunod mong gagawin dahil sa sobrang bigat ng mga nasa isip mo. Pero alam nyo, natuklasan ni Hudson Taylor ang isang bagay na nagbago ng lahat sa kanya. Na-realize niya na ang mga nakakatakot pala na alalahanin ay pwede niyang i-convert sa panalangin. Imbis na magpuyat sa gabi na iniisip kung paano magiging ligtas ang mga missionaries na ito, ay ginamit niya na lang ang oras na iyon sa pananalangin para sa kanila. Sinabi niya, Panginoon, ikaw na ang bahala sa kaligtasan nila. Ikaw na ang magbigay ng protection at provision para sa mga tinawag mo. Siya ay natutong ipagpalit ang pangamba sa pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pati ang iniisip niyang problema sa pondo o financial provision para sa mga gawain ng misyon ay ipinapanalangin din niya. Ang dating kinakatakot niya ay pinapalitan niya ng specific, malinaw at masinsinang petisyon sa Diyos. At ito ang nakapagpabago sa kanya. Hindi lang siya napalaya mula sa anxiety, pero naranasan niya kung paano tumugon ng Diyos sa bawat panalangin niya. Paulit-ulit na pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay ni Hudson Taylor. Alam mo ba, kalaunan, sabi ni Taylor, the prayer life has become the most real thing in my experience. Napansin nyo? Kung ano ang dati nagpapabigat sa kanya, yung anxiety na parang pabigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng kapayapaan dahil sa pagtitiwala at pananalangin sa Diyos. Kaibigan, meron ka rin bang Hudson Taylor moment kung saan ang anxiety ay kumakatok sa puso mo araw-araw? Kaibigan, ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin ay dapat nating ipanalangin sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya nga, isipin mo ito, ano kaya ang nangyari kung ang mga gabi na ginamit mo sa pag-aalala ay ginamit mo na lang sana sa panalangin, pagtitiwala at pagkakaroon ng divine connection sa Diyos. Kaibigan, ang Diyos ay higit na malaki sa anumang bumabagabag sa iyo. Kagaya ng ginawa niya kay Hudson Taylor, pwede niyang palitan ang mga takot mo ng pananampalataya. Tanda mo ito, ang panalangin ay hindi lang parang backup plan. Ito mismo ang unang hakbang at pinaka-powerful na sagot sa bawat alalahanin mo. So, paano natin i-apply? Una, kilalanin mo ang iyong top 3 anxieties. Ano yung 3 bagay na hindi mo lang basta iniisip pero halos kumakain ng oras mo sa araw at sa gabi? Ano yung mga bagay na dahilan kung bakit ka nagigising ng alas 3 ng madaling araw? O yung bumabagabag sa'yo kahit abala ka sa trabaho? Isulat mo sila, maging malinaw at specific ka kung ano ang mga alalahanin na ito. Ang mahalaga dito ay alam mo kung ano ang dapat mong dalhin sa Diyos. Pagkatapos, dalhin mo sa Diyos ang mga bagay na ito. Kalawa, kapag may pumasok na anxious thought sa isip mo, huwag mo hayaang manatili ito doon o dumami pa ito. Parang mga ibon na pag hinayaan mo, gagawin nilang pugad ng isipan mo. Huwag mo itong pakainin ng panibago pang pangamba. Imbis na hayaan mong magtuloy-tuloy ang takot, gawin mo itong panalangin agad. Kung iniisip mo ay, paano kung mawalan ako ng trabaho? Ang response mo agad ay sabihin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo akong manalig na hawak mo ang kinabukasan ko. Tulungan mo ako maging maingat at mapagkakatiwalaan sa trabaho ko ngayon. Napakahalaga ng disiplina na ito na gawing automatic ang equation na ito sa buhay mo. Worry equals prayer.
Anxiety equals communication with God. At pag ginagawa mo ito, ang resulta ay kapayapaan. Lalago ang pananampalataya mo dahil sa bawat answered prayer, mas natututo kang magtiwala sa Diyos. At higit pa doon, nagiging patotoo ka din ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga, itigil mo na yung pagiging worry expert at simulan mo ng maging prayer warrior. Stop rehearsing your problems and start releasing them to God. Pray about everything. So, paano ba tayo babangon o pagtatagumpayan ng anxiety o pangamba? Una, pray about everything. Pangalawa, think on what is true. Hayaan mo na ang katotohanan mula sa salita ng Diyos ang magpabago ng puso mo. Tuloy natin ang talata sa Filipos 4:8. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papuri ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hindi sapat na lumuhod tayo sa panalangin gamit ang tuhod, kundi gagamitin din natin na sandata ang ating isip para mapaglabanan ang anxiety. Bakit? Kasi ang takbo ng ating isipan ang humuhubog sa ating emosyon. At ang emosyon natin ang nakakaapekto sa ginagawa natin. At sa huli, ang mga ginagawa natin ang siyang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Kaya't sinasabi ni Pablo, kung nais mong baguhin ang estado ng puso mo, kailangan baguhin mo muna ang laman ng isipan mo. Ang salitang isipin na ginamit ni Pablo ay logisomai, na ibig sabihin ay pag-isipan ng mabuti, pag-isipang maigi, pagbulay-bulayan ng malalim, parang accounting term ito. Kailangan mong gawin ng detalyado ang pagsuri at pag-calculate sa kung ano talaga ang nararapat mong isipin at i-entertain na pagbulay-bulayan. Hindi ito basta casual na pag-iisip. Parang sinasabi ni Pablo, gusto kong maingat mong piliin kung ano ang dapat mong bigyan ng mental na atensyon at yung parehas na intensity o energy o lakas na ginagamit mo sa tuwing nag-aalala ka ay i-divert mo na lang yan sa pag-iisip ng makadiyos na bagay. Now, ano-ano ang mga makadiyos na bagay na dapat doon nating ginugugol ang ating lakas ng pag-iisip at atensyon? Ang sabi sa talata ay una, anumang bagay na totoo. Ito ang truth na ayon sa Diyos at hindi ayon sa mga pinangangambahan mo. Anumang bagay na kagalang-galang. Ito ay mga bagay na may dangal, karangalan at integridad. Pangatlo, anumang bagay na matuwid. Ito ay mga bagay na naaayon sa standard ng Diyos. Pang-apat, anumang bagay na malinis. Ito ay mga bagay na morally pure. Panglima, anumang bagay na kaibig-ibig. Ito ay mga bagay na maganda, mapayapa at pleasing sa Diyos. Pang-anim, anumang bagay na kapuri-puri. Ito ay mga bagay na kagalang-galang. Pampito, kung mayroong kagalingan, ito ay mga bagay na mataas ang quality. At pangwalo, kung mayroong nararapat papurihan. Ito ang mga bagay na deserving ng papuri. Kaibigan, kung ito mga makadiyos na bagay na ito ang pagbubulay-bulayan mo sa iyong isip, ay mapagtatagumpayan mo ang anxiety. Kaibigan, naisip mo ba, pinapakita ni Pablo na may direktang koneksyon ng ating iniisip sa kung sino tayo? Sa totoo lang, kung anong lagi mong iniisip, ay yan ang makakaapekto sa pagkatao mo. Gaya ng sinasabi ng kasabihang, kung anong itinatanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ang laman ng isip mo ay mga buto ng takot, buto ng pangamba, buto ng negative thoughts, siguradong aanihin mo ay stress, kalungkutan, at kawalan ng kapayapaan. Pero kapag pinuno mo ang isipan mo ng mga buto ng katotohanan, pag-asa at pananampalataya, mararanasan mo ang bunga nito. Kapayapaan, kagalakan at pagtitiwala sa Diyos. Tanungin mo sarili mo, ano ba ang palaging laman ng isip ko? Sa araw-araw bang ito ay puno ng takot o kung anong mangyayari o puno ng agam-agam sa bawat desisyon? Kaibigan, inaanyayahan tayo ng Diyos na simulang palitan ng ating focus. Think on what is true. Itigil na natin ang pag-iisip ng mga bagay na wala namang katotohanan. Kaya nga ipaalala mo sa sarili mo ang pangako niya sa Hebrews 13:5.
Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaibigan, nag-aalala ka ba patungkol sa pananalapi? Ang talata na ito ay hindi lang patungkol sa paghahangad na sobrang salapi, kundi applicable din sa atin na nag-aalala patungkol sa pera in general. Ang sabi ng Diyos ay sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Grabe, parang sinasabi sa atin ng Diyos na huwag ka na mag-alala kasi sa kahit anong paraan di kita iiwan. Kahit anong mangyari, akong gagawa ng paraan para mapanatili ko ang presensya ko sa iyo. Kaibigan, ganyan kakamahal ng Diyos at yan ang truth na nais niyang ilagay mo sa iyong isip. Tandaan mo ito, kaibigan, ang isip mo ay parang isang garden. Kung anong itinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung gusto mong mamunga ng kapayapaan at kaligayahan, ay simulan mo magtanim ng mga binhi ng pananampalataya at katotohanan. Tandaan mo, kaibigan, ang Diyos ang source ng truth. Kapag siya ang nagpupuno sa isipan mo, hindi mananalo ang anxiety sa puso mo. Imagine mo na ang isipan mo ay parang isang radyo. Laging naka-tune in ito sa iba't ibang istasyon. Halimbawa, meron kang worry station. Ito yung istasyon na walang ibang tugtog, kundi puro worst case scenarios. At yan ang pinapatugtog 24/7. Tapos, meron ding fear station. Doon mo maririnig yung listahan ng mga pwedeng magkamali o magkulang sa buhay mo. At syempre, meron ding anxiety station. Isang istasyon na paulit-ulit na binabalikan ng mga nakaraan mong pagkabigo at nilalarawan ang pinakamasasamang eksena ng iyong hinaharap. Pero, may isa pang istasyon na magagamit mo. God's Truth Station. Ito ay isang istasyon na pinapatugtog ang pag-asa, kapayapaan, pagmamahal ng Diyos sa iyo at pananampalataya. Kaya ang tanong, alin sa mga istasyong ito ang madalas mong pinapakinggan? Alin ang nagbibigay ng tunog sa araw-araw mong iniisip? Kung anong istasyon ang pinapakinggan mo, ay siya ring humuhubog sa kung anong klase ng pananaw at damdamin mo ang magkakaroon ka. Si Roxanne Rawls, isang certified ultrasound technician. Kagaya natin, siya rin ay dumaan sa matinding laban sa anxiety at depression. Lalo pa ito naging malala nung naging stay-at-home mom siya. Na-realize niya na tila nalunod na siya sa mga negatibong pag-iisip na ito. Kasi ito na ang nagkokontrol ng kanyang buhay. Kaibigan, marahil nakikita mo din ang sarili mo sa sitwasyon ni Roxanne. Pero natuklasan ni Roxanne ang isang powerful na principle. Ano yun? Hindi mo kailangan tanggapin ang bawat negatibong kaisipan na pumapasok sa isip mo. Sa halip, pwede mo itong kontrolin at isuko sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, mayroon tayong choice kung i-entertain ba natin ito o hindi. May choice tayo kung truth ba ang papapasukin natin sa ating isip o kasinungalingan. Dito naging totoo sa kanya ang Romans 12:2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung babaguhin niya ang pinapapasok niya sa kanyang isip, ay magbabago din ang buhay niya at mapagtatagumpayan niya ang depresyon at anxiety. Sa pinagdaanan niya, natutunan niya ang sinulat sa 2 Corinthians 10:5. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at sa bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. At binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Kaibigan, maraming pangangatwiran ang pumapasok sa iyong isip na hindi naman totoo. Kaya ang solusyon ay bihagin natin ang bawat pag-iisip na yan upang sumunod kay Kristo. Yan mismo ang natutunan ni Roxanne. Hindi lahat ng nasa isip niya ay totoo. Hindi ibig sabihin na dahil iniisip mo ito, tama na ito agad. Kundi nagsimula siyang gumamit ng dalawang powerful na hakbang. Salain ang kanyang mga iniisip ayon sa kasulatan. Pag mali, bihagin ito at itapon at palitan ang kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos. Halimbawa, kapag sinasabi sa kanya ng anxiety, isa
kang bigong ina. Bibihagin niya ang kasinungalingan na ito at papalitan ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Psalm 139:14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Kapag pinalalakas ng depresyon ang bulong sa iyo, walang magbabago, wala ka ng pag-asa, sumuko ka na. Ang sagot niya ay ang pangako ng Diyos, Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaibigan, napansin mo ba ang pattern dito? Kapag nilunod ka ng kasinungalingan at takot, bihagin mo ito at palitan mo ng katotohanan ng Panginoon mula sa kanyang salita. Filter every anxious thought through scripture and declare God's truth over it. Sa Biblia ay maraming halimbawa ng discipline thinking. Isa dito si Daniel. Sa kanyang kwento, makikita natin kung gaano ka-powerful pag nakafocus ang iyong isipan sa Diyos. Imagine mo ito. Nung pinasa ang utos na sino mang manalangin sa ibang Diyos maliban sa hari ay itatapon sa kulungan ng mga leon, ano naging tugon ni Daniel? Pwede siyang matakot, pwede siyang magtago o magreklamo sa pagiging unfair ng sitwasyon. Pero anong ginawa niya? Daniel 6:10. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Wow! Grabe! Ang isip ni Daniel ay nakafocus sa Diyos at hindi sa problema. Sabi diyan, ay nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Grabe, para sa kanya, ang isip niya ay mag-worship. Ang isip niya ay magkaroon ng conversation sa Diyos. Ang isip niya ay mag-enjoy sa presensya ng Diyos. Ang focus niya ay hindi doon sa leon o sa galit ng hari o sa maaring parusa na gagawin sa kanya kung siya ay mahuhuli, kundi ang focus niya ay sa Diyos. At ito pa, ginagawa niya ito hindi dahil may problema siya. Kung hindi, tingnan mo, ano sabi sa talata? Gaya ng kanyang dating ginagawa. Ang ibig sabihin ng pakikipag-usap niya sa Diyos ay lifestyle. Hindi pag may tira-tirang time. Hindi pag gipit na. Last resort na lang ang panalangin kasi sumablay na lahat ng sariling paraan. Hindi. Para kay Daniel, ang pananatili sa presensya ng Diyos ay ang kanyang buhay. Para sa kanya, walang kwenta ang buhay kung wala ang Diyos. Kaibigan, ito ay isang patunay ng isang buhay na may relasyon sa Diyos. Maaaring tanungin mo, paano niya nagawa yon? Ang sagot ay ang disiplina ng kanyang isipan sa araw-araw na manalangin at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, the Word of God will be to you a bulwark and a high tower, a castle of defense against the foe. See to it that the Word of God is in you, in your very soul, permeating your thoughts and operating upon your outward life. Grabe, di ba? Tama si Spurgeon. Ang pagpuno ng isip natin ng katotohanan ng Diyos ang pinakamalakas nating depensa laban sa takot at anxiety. Kaibigan, paano mo hinuhubog ang takot ng isip mo? Kagaya ba ng disiplina ni Daniel? Anong regular na hakbang ang pwede mong gawin para punuin ang isip mo ng Diyos? Pwede mo bang i-master ang isang verse ngayong linggo o magsimula ng conversation time mo sa Kanya araw-araw? Tandaan mo ito, ang disiplina sa isipan ay hindi nangyayari overnight, kundi nagsisimula ito sa mga tuloy-tuloy na maliliit na hakbang araw-araw. Pero kapag tsinaga mo, katulad ni Daniel, magiging handa ka rin sa anumang hamon. Kaibigan, think on what is true. Stop being a victim of your thoughts and start being the victor over them. So, paano ba tayo babangon o pagtatagumpayan ng anxiety o pangamba? Una, pray about everything. Pangalawa, think on what is true. At pangatlo, practice what you know. I-apply mo ang katotohanan na naitanim mo sa iyong isip araw-araw. Sabi sa Filipos 4:9, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin
ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kanina sa Filipos 4:7, binanggit ni Pablo ang kapayapaan ng Diyos na magbabantay sa ating puso at isipan. Pero dito sa Filipos 4:9, ipinangako niya ang isang bagay na mas matindi pa. Ano yon? Hindi lang ang kapayapaan ng Diyos ang sasa atin, kundi ang Diyos ng kapayapaan mismo ang sasa iyo. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang magkaroon ng kapayapaan ay isang bagay. Pero ang pagkakaroon ng Diyos mismo na pinagmumulan ng kapayapaan ay ang sasama at maninirahan sa iyo. Grabe, ibang level ito, kaibigan. Pero ito yung susi. Ang pangakong ito ay may kondisyon. Makikita natin ito sa simpleng salita, gawin ninyo. Sa Greek, ang ginamit ni Pablo sa gawin ay ang salitang praso, na ibig sabihin ay gawin ng paulit-ulit. Gawing ugali o habit o regular na isabuhay. Hindi ito tungkol sa isang one-time decision o panandaliang pagsisikap. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagsasabuhay ng katotohanan ng Diyos. Ginagawa mo ito bilang bahagi ng iyong lifestyle. Ang ibig sabihin, ito ay isang consistent pattern. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang kaalaman na walang aksyon, walang halaga. Knowledge without action is worthless. Kahit pa kabisado mo lahat ng tamang talata sa Biblia, kahit na nauunawaan mo ang tamang mga turo, at kahit pa sumang-ayon ka sa tamang prinsipyo, kung hindi mo ito ipinapamuhay, mananatili pa rin ang anxiety sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi sapat ang impormasyon lang kung wala itong application. Hahantong lang ito sa frustration. Pero kapag ang katotohanan ng Diyos ay lubos na isinasabuhay sa pang-araw-araw, saka lamang natin mararanasan ang tunay na pagbabago. Tingnan mo kung gaano kalawak ang pagtuturo ni Pablo. Sinabi niya na ang kanyang mga tagapakinig, maraming natutunan mula sa kanyang turo. Tumanggap din sila mula sa kanyang personal na relasyon. Nakinig mula sa kanyang oral at written instruction at nakita ang kanyang sariling halimbawa sa tunay na buhay. Ang ibig sabihin, hindi lang niya binigyan ng head knowledge ang mga tao, kundi ipinakita rin niya kung paano ito ipamuhay. Para bang sinasabi ni Pablo, huwag ninyong pakinggan lang ang sinasabi ko. Panoorin ninyo ang buhay ko at pagkatapos gawin nyo rin ito. Kaya kaibigan, kung ikaw ay isang D-group leader, nakikita ba sa'yo kung gaano ka kalapit sa Diyos? Nakikita ba nila sa'yo ang pagbubulay-bulay mo sa salita ng Diyos at pag-a-apply dito araw-araw? O sinasabi mo na busy ka kaya wala kang time? Alam mo ang problema dito, mawawalan ka ng authority na sabihin sa iyong mga member na gayahin ninyo ako. Hindi mo masasabi sa kanila na pare-parehas lang tayong busy, pero priority ko ang Diyos at kung nagagawa ko ito, magagawa nyo din. Mahal ko ang Diyos at wala makakapigil sa akin mag-spend ng time sa Kanya. Kaibigan, napakahalaga ng consistency at integrity rito. Maraming beses sinasabi natin sa ating mga anak, gawin mo ito, gawin mo yan, pero tayo mismo ay hindi sumusunod sa mga sinasabi natin. Kung gusto mo ng pagbabago sa pamilya mo, sa mga relasyon mo, magsimula ka sa sarili mo. Huwag mong i-expect ang iba na gawin ang hindi mo naman ginagawa. Gaya ni Pablo, maging magandang halimbawa ka. Kung anong natutunan mo mula sa Diyos, isabuhay mo muna. At pagkatapos, ay ituro mo ito sa iba. Kapatid, itong hamon ngayon. Anong katotohanan ng Diyos ang alam mo na pero hindi mo pa pinapamuhay? Paano mo ito may a-apply sa araw-araw na buhay mo? Sa araw na ito, gawin mo itong specific at intentional. Kapag naramdaman mo ang anxiety mo ay umaatake ulit, itigil mo agad at sabihin mo, Panginoon, ito na ulit ang iniisip ko. Tulungan mo akong isuko ito sa iyo. Kapag natutunan mo itong gawin ng paulit-ulit, unti-unti ka magbabago. Tandaan mo ito. Ang pagbabago ay hindi nagmumula sa simpleng kaalaman. Nagmumula ito sa kaalaman na ipinamumuhay araw-araw. Kapag isinasabuhay mo ang salita ng Diyos kasama ang kanyang presensya, dito mo mararanasan ang tamang proteksyon laban sa takot, pangamba at stress. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi premyo
para sa may tamang theology, kundi ito ay resulta ng katotohanang isinasabuhay. Hindi sapat na alam mong dapat kang manalangin sa halip na mag-alala, kundi mananalangin ka talaga. Hindi sapat na alam mong dapat mong disiplinahin ang iyong isipan na mag-focus sa mabubuting bagay, kundi mag-focus ka talaga sa disiplina na ito araw-araw. At hindi rin sapat na alam mo na mapagkakatiwalaan ang Diyos. Hindi, kailangan mo talaga siyang pagkatiwalaan. Makikita ito sa buhay mo. Susunod ka kung talagang nagtitiwala ka. Imagine mo ikaw ay nalulunod at biglang may nag-abot sa'yo na salbabida. Hindi mahalaga kung gaano karami ang alam mo tungkol sa salbabida na yon. Kung anong materyales ang ginamit, sino ang gumawa, paano ito ginagawa, walang halagang kaalaman mo hanggat hindi ka kakapit dito. Malulunod ka, hindi dahil sa wala kang alam tungkol sa salbabida, kundi malulunod ka dahil hindi mo inaksyonan ang nalalaman mo. Sa parehong paraan, lahat ng kaalaman natin tungkol sa mga pangako at prinsipyo ng Diyos, walang silbi kung hindi natin ito hinahawakan at pinapamuhay sa araw-araw. Kaibigan, practice what you know. May isang mayamang lalaki na nagpa-contest sa dalawang artist na mag-paint ng isang larawan ng kapayapaan o peace. Ang challenge, ipakita nila kung ano ang tinuturing nilang peace sa kanilang painting skill. Ang unang artist, nag-paint ng isang napakagandang tanawin. Isang malinaw na lawa na parang salamin. Kalmadong-kalmado ang tubig. May mapuputing ulap na lumulutang sa kalangitan. At halos walang hangin na gumagalaw sa paligid. Isa itong eksena na talagang nakaka-relax tignan. Para bang inaanyayahan ka nitong umupo lang at magpahinga. Grabe, ang ganda! Samantalang ang pangalawang artist, ginawa ang kabaliktaran. Nag-paint siya ng isang malakas at magulong waterfall. Isang rumaragasang agos ng tubig na bumabagsak mula sa mataas na bato. Napapalibutan ng madilim na ulap at malalakas na ulan at pagkidlat na sumisilip mula sa langit. Sa unang tingin, parang wala itong kinalaman sa kapayapaan. Sa totoo lang, mukhang puno ito ng kaguluhan at emotional na tension. Pero ang nakakagulat, noong lumapit ng maigi ang mga tao sa pangalawang larawan, nakita nila ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa isang maliit na siwang ng bato malapit sa talon, may nakitang pugad. At sa pugad na iyon ay isang maliit na ina na ibon. Payapang nakaupo sa kanyang mga itlog. Wala siyang bahid ng takot o pagkabalisa. Kahit na napapaligiran siya ng rumaragasang tubig at malalakas na kidlat. Sa huli, alam mo, pinili ng mayamang lalaki ang ikalawang larawan bilang nanalo. Bakit? Ang sabi niya, ang unang painting ay maganda pero hindi nito kinakatawan ang totoong kapayapaan. Sino man ay maaring makaramdam ng kapayapaan sa ilalim ng perpektong kondisyon, tulad ng malinaw na lawa at magandang panahon. Pero yung ikalawang painting, yun ang tunay na peace. Pinapakita nito ang kapayapaan sa gitna ng bagyo, ang uri ng peace na hindi nakabase sa sitwasyon kundi sa isang tiyak na pundasyon. At kung iisipin mo, ang mahalagang bahagi ng kwento ay nasa maliit na ibon. Ang ibon ay natutong ipamuhay ang kapayapaan. Una, itinayo niya yung kanyang pugad sa tamang lugar, sa siwang ng bato, kung saan siya protektado. Pangalawa, handa siya sa bagyo. Pinili niyang manirahan doon kahit alam niyang darating ang bagyo. At panghuli, nung ang malakas na agos ng tubig at kidlat ay dumating, nanatili siyang payapa. Dahil alam niya kung nasaan siya at kung sino ang nagbigay ng kanyang seguridad. Kaibigan, hindi ka magkakaroon ng ganitong peace kung hindi mo pinapractice ang lahat ng tinuturo sa iyo ng Diyos. Kaibigan, gaano kadalas natin iniisip na ang kapayapaan ay nangyayari lang kapag perfect ang mga kondisyon. Kapag walang problema sa buhay, walang argumento sa pamilya, o kapag smooth ang lahat sa trabaho. Minsan iniisip natin, kapag maayos na lahat, doon lang ako magiging maayos at magkakaroon ako ng peace. No, mali. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabase sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos kahit sa gitna pa ng problema. Kaibigan, kaya ka lang talaga magkakaroon ng kapayapaan gaya ng ibon na yon kung ang pugad mo ay nasa tamang lugar.
Kung ang pugad mo ay nakapundasyon sa Diyos at sa kanyang katotohanan, tulad noong ibon, hindi mo kailangan makipaglaban sa bagyo o tumakbo mula rito. Ang kailangan mo ay matutong magpahinga at magtiwala sa presensya ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Kaya ang tanong, kaibigan, nade-delight ka ba sa presensya ng Diyos? Kung gusto mo maranasan ang kapayapaan ng Diyos, kaibigan, practice what you know. At paano mo ito sisimulan? Ito ang mga practical na hakbang na maaari mong gawin ngayon. Una, kilalanin mo ang specific na katotohanan na tinuturo ng Diyos sa iyo sa kasalukuyang season ng buhay mo. Anong sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita o sa mga pinagdadaanan mong sitwasyon? Isulat mo ito. Misa kasi naririnig lang natin ang turo ng Diyos, pero dahil hindi natin sinusubukang gawing specific at malinaw, madaling makalimutan o di kaya napapalampas lang natin ito. Kung sinabi ni Lord na magtiwala ka, halimbawa sa finances mo, isulat mo. Turuan mo kung magtiwala sa iyo, Lord. Ikaw ang magpo-provide at hindi ang sariling lakas ko. Kung madalas mo isipin ang iyong kinabukasan, isulat mo rin ang mga verses na nagsasabi ng mabuting plano ng Diyos sa iyo. Ikalawa, gumawa ka ng araw-araw na practice na nagpapatibay sa mga katotohanan na ito. Halimbawa, kung tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya pagdating sa finances mo, subukan mong gawing practice ang pagbibigay ng bukas palad. Kung tinuturo niya sa iyo na magtiwala sa Kanya para sa iyong mga anak, gawin mo itong araw-araw na panalangin. Lord, hawak mo mga anak ko. Hindi ko sila kayang protektahan sa lahat ng oras, pero alam ko magagawa mo ito. At kung ang kinabukasan mo, madalas mong ikinakabahala, simulan mo ring gawing batayan ang kanyang salita sa bawat desisyon mo. Hindi yung bago ka magdesisyon ay puro takot ang ginagamit mong gabay. Sa halip, tanungin mo lagi, ito bang takot na nararamdaman ko ay naaayon sa plano at salita ng Diyos? At kung hindi, bihagin mo yan at buksan mo ang iyong Bible. Ang ganitong klaseng pag-iisip at practice ay nagtatayo ng ugali at pananampalatayang buo na sa kalaunan magdudulot ng tunay na kapayapaan sa puso mo. Ikatlo, humanap ka ng mga tao na ginagawa rin ang parehong prinsipyong ito at matuto ka sa kanila. Napakahalaga ng pagkakaroon ng mga spiritual na ehemplo sa buhay natin. Maghanap ka ng mentors o mga kaibigan na may karanasan sa pagsunod sa Diyos sa parehas na pinagdadaanan mo. Sumali ka sa isang discipleship group o kapatiran na tumututok sa pakikinig sa Diyos, naglalakad sa kanyang kapayapaan at naghuhubog ng kanilang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakaka-inspire ang witness nila ng mga kapatiran natin sa D-group at magtuturo sa iyo ito ng practical na lessons kung paano ito isa sa buhay. Kaibigan, anong specific lesson na itinuturo ng Diyos sa iyo sa panahong ito? Paano mo sisimulan na gawing daily practice ang pagsunod sa truth na ito? Sino ang mga tao sa paligid mo na sinusunod ang Diyos? Pwede mo ba silang kausapin, hingan ng advice o samahan sa kanilang journey? Kaibigan, may dahilan tayong matakot kung hindi natin alam talaga kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito. Pero itong dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Yesus. Sinabi niya, John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon ay hindi pansamantalang solusyon sa anxiety, kundi ang permanenteng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Nang siya ay namatay sa krus, dinala niya ang parusa para sa bawat kasalanan na nagawa natin. Marahil na-realize mo na hindi mo pa tunay na naibibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Ngayon na ang iyong pagkakataon, kaibigan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan.
Salamat sa kaligtasan, kapayapaan at pagmamahal mo na walang hanggan. Amen. Kung ipinagdasal mo ang panalangin iyan at isinuko mo ang lahat sa Panginoong Hesus, ay makakamtan mo ang pangako niya na hindi ka niya iiwan o pababayaan. At sa piling niya, mayroong tunay na kapayapaan. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka kapag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So, paano natin mapapagtagumpayan ng anxious heart? Una, turn your worries into prayers. Kapag may anxiety, pag mo itong bitbiting mag-isa, dalhin mo ito agad sa Diyos sa panalangin. Pangalawa, think on what is true. Protektahan ng iyong mga iniisip at punuin ang isip mo ng katotohanan ng Diyos. At pangatlo, practice what you know. Sa buhay, ang mga prinsipyong natutunan mo. Gawin itong natural at bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Kapatid, ang anxiety ay hindi basta nawawala sa isang iglap. Pero sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos, sa panalangin, sa kanyang katotohanan at sa paggawa ng tama, unti-unting babaguhin ng kanyang presensya ang ating mga pusong puno ng pangamba, papunta sa pusong puno ng kapanatagan. Kaibigan, dalhin mo ang tatlong prinsipyong ito sa puso mo araw-araw. God bless!